Ikaw lamang aking kanlungan, sa piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po muli dito po sa ating araw-araw na pagpapala at salamat sa Panginoong Hesus na kahit anuman ang sitwasyon o nangyayari sa paligid natin ay tayo pa rin po ay nakakapakinig ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng programa pong ito. So tayo po muna ay manalangin. Aming Ama sa langit, sa pangalan ni Hesus, salamat po sa araw na ito sa iyong mga salitang ibibigay sa amin upang ito ay aming mapagbulay-bulayan. Salamat po, tulungan kami ng Banal mong Espiritu upang aming maintindihan ito at magamit po ito, Diyos, sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen, Amen. So muli, magandang araw po sa ating lahat. Ang ating pong pag-uusapan ngayon, why do we need to study the Bible? So bakit nga po ba mahalaga na pag-aralan po natin ang salita ng Panginoong Hesus? Number 1 po ay Matthew 22 verse 29 sa New Living Translation. Jesus reply, "Your mistake is that you don't know the scripture and you don't know the power of God." So dito po sa verse na ito, ang kausap po ng ating Panginoong Hesus dyan ay yung mga Saduseo, mga Sadducees, no? Kasi sila po ay hindi naniniwala sa resurrection. So, ang Panginoong Hesus, sila po ang kausap niya dito. At sinabi ng Panginoong Hesus sa kanila, you are in mistake, no? Sa NIV translation po, ang nilagay po doon, you are in error. No? So sabi ng Panginoon, kaya bakit kailangan natin pag-aralan ang salita ng Diyos para po hindi tayo mapunta doon sa mga mali-mali or hindi tayo mapunta doon sa error na nangyayari sa buhay natin, no? Kaya dapat po mas igihan natin, mas pagbutihin natin ang pag-aaral ng salita ng Panginoong Hesus. Naalala niyo po, no, na sinabi ng sa Old Testament, no, yung mga Pharisees po doon, hindi sila naniniwala na si Jesus Christ ang katuparan, no, ng prophecy, no, sa New Testament finulfill ni Jesus ang mga propesya ng Old Testament. So hindi sila naniniwala doon kasi sila po ay hindi nila naintindihan yung salita ng Panginoong Hesus, no? Kaya nga po dapat sa ating panahon ngayon mas maigi na unawain natin, intindihin natin, manalangin tayo, humingi tayo ng tulong sa ating banal na espiritu upang mas lalo pa nating maintindihan ang salita ng Panginoong Hesus. Bakit kailangan nating pagbulay-bulayan ito at malaman para hindi tayo, number 1, hindi tayo maging error or hindi tayo mapunta dun sa magiging mali-mali, no? Magiging paulit-ulit ang buhay natin, mali-mali tayo, error lang tayo palagi. So kailangan pagbulay-bulayan ang salita ng Panginoong Hesus. Amen? Pangalawang puntos po, ang sabi po sa John chapter 5 verse 39, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sa pag-aakalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga kasulatang iyan ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Tungkol po ito sa ating Panginoong Hesus. Kasi po itong mga Pharisees na ito, they very expert, no, pagdating po sa mga batas. Sinasaliksik nila ang patungkol sa mga law in the Old Testament. Pero sabi ni Jesus sa Book of John, no, na ang mga batas na yon, mga propesiyang yon, ay si Jesus ang pinatutungkulan doon. Na siya ang darating sa mundong ito at tutubos sa kasalanan ng buong sanlibutan. No? Para po malaman natin kung sino ang ating Panginoong Hesus. Pangalawang puntos, bakit kailangan natin pagbulay-bulayan ang kanyang salita? To know Jesus. Kailangan malaman natin personally ang ating Panginoong Hesus. Sino ba ang sinasamba natin? Sino ba ang
tinanggap natin sa buhay natin, kundi ang ating Panginoong Hesus, no? Kailangan mas lumalim pa tayo sa ating relasyon sa Kanya. Amen po ba? Amen. So dapat po tayo mga mananampalataya, sikapin natin na maintindihan, maunawaan sa tulong ng Banal na Espiritu ang Kanyang mga salita. Araw-araw po magbasa tayo ng Bible, araw-araw i-meditate natin ito, ilagay natin ito sa ating puso at sa ating isipan upang mas lalo pa nating maintindihan at maunawaan ang salita ng ating Panginoong Hesus. Amen? Amen. So, ngayong araw pong ito, tayo po ay manalangin at samahan nawa tayo ng Banal na Espiritu sa ating pagbulay-bulay sa salita niya, sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos, ay masamahan tayo na mas lalo pa tayong punuin ng Kanyang kapangyarihan upang maintindihan pa natin ang Kanyang mga salita. Manalangin tayo. Aming Diyos, sa oras na ito, salamat po, Panginoon, na ipinapaalala mo sa amin na kailangan namin pagbulay-bulayan ang iyong salita. Number 1, upang hindi kami mapunta sa mga mali-mali or hindi kami maging error, o Diyos, sa buhay na ito, Panginoon. At sa oras na ito, pangalawa, Lord, kailangan po naming malaman or kailangan ka naming makilala ng lubusan, ng higit sa lahat, Panginoong Hesus, ma-develop kami sa iyo, Panginoon. At sa oras na ito, maraming salamat po sa lahat po ng nakikinig, ng nanunood sa programang ito. Samahan niyo po sila ng kapangyarihan ng Banal ng Espiritu upang kapag sila ay nagbulay-bulay ng iyong salita, ito po ay maunawaan at maintindihan ng bawat isa sa amin. Maraming salamat sa tanging pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sa pangalan ni Hesus. Amen, amen, amen. God bless mo.